Okay, magandang buhay mga ka-Tech Moves. Ayan, kumusta kayo? Ayan, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at nasa maayos na kalusugan. Malungkot man na katotohanan or sabihin. Pero kailangan mukhang kailangan na talaga tayong magbawas ng radyo. So mukhang kailangan na nating magbawas talaga ng radyo kasi yung iba hindi naman natin nagagamit. Okay, if you observe ay inuunti-unti kong magbenta ng mga sobra. Ayan, yun po yung pagka gumawa ka ng channel talaga at nais mong gumawa ng content, yun yung mga sacrifices na talagang kailangan mong gawin para makagawa ng mga content. Kasi kung hindi ka bibili ng mga gamit doon sa content ng channel mo, wala kang gagamitin, wala kang ma-produce na video content. Yan. Kaya ako, lalo na nung nag-uumpisa, talaga bumibili ako ng mga, kung minsan kahit meron na, pag may ibang model binibili natin, makagawa lang tayo ng content. So yun yung mga sacrifices talaga. Ayan. So but I'm not saying na naabot ko na yung pinaka-peak ng channel na ito. Okay, nagsisimula pa rin, pero karamihan kasi na mga gamit, okay, na ito, parang ito ngayon, itong ibebenta natin, naka-stock na lang. Okay, hindi ko siya ginagamit mga ka-Tech Moves, so brand new condition siya. Ayan, so madalas nating gamit mga ka-Tech Moves ay yung mga China made. Pero wag ka China made, pero para sa akin, ayan, para yung nasa likod natin, oh. Okay, Baofeng, baka naman. Baofeng UV82. Okay, parang yun, oh. Yan. Yan yung nakababad sa aking homebrew vertical omni antenna. Yung antenna natin sa labas. Ayan. Nandun sa labas, hindi makita. Okay? So, yun po, mga ka-Tech Moves, magbebenta tayo kasi nga hindi naman na natin nagagamit. Ginamit ko lang siya for making a video content sa YouTube natin. Eh, sayang naman, kung hindi natin magamit. Yan. In short, may hindi ko naman sinasabing sobrang dami na ang radyo ko, pero I can say na sobra-sobra na ang radyo ko kasi mga ka-Tech Moves. So why not na i-dispose na lang natin kaysa naman nakatambak lang dyan. Pero bago ko ipakita mga ka-Tech Moves, okay, ipakita ko sa inyo itong aking setup, para makita nyo maging yung mga radyo ko na mga kung ano mga radyo. Okay, ito yun. Bago natin tignan yung dapat na mga makita, welcome muna sa channel natin, Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Okay, so yan, ito na po yung dapat nating makita. Okay, papakita ko na po sa inyo. Okay mga ka-Tech Moves, so ito po yung aking mga power supply. Okay, ayan, ito po yung aking setup. Ito yung madalas kong gamit talaga, itong Baofeng UV82. Yan, naka-con lang yan, naka-monitor. Ayan. Ayan, may isa pa dyan. Kumusta naman? Baofeng UV82, baka naman. Okay. So, yan po yun. Okay, ayan yung antenna ko mga ka-Tech Moves. Yan yung coax. Andun sa labas yung ating, ayun o, yung ating homebrewed antenna. Okay, Omni vertical antenna na ginawa natin. Okay, so yan po yung aking antenna with my UV82. Po. So, yan. Mas masaya kasing gamitin. Meron na pong F23 dito na diamond
antenna original pero hindi ko ginagamit. Mas masaya kasing gamitin pag sarili mong gawa. Andun kasi yung kaligayahan mga ka-tech moves eh. Yung ginawa mo tapos effective, magandang performance, andun yung kasiyahan talaga. Alright? Baka minsan sa araw, baka pati yung F23 ko ibebenta ko na rin eh. Abang-abang lang guys, ano po. So for now, ito muna ang ibebenta natin. Okay, so bago ko ipakita yung ibebenta, ito yun, tingnan nyo Pasensya na kayo sa makalat ito. Yan, buksan natin yan, tingnan nyo yung laman. Charan! Okay. Oh, sobra-sobra na kasi maharahad yung mga ka-tech moves. Ano ba tong laman ng mga to? Wait Oh. Ito yung aking Nano VNA antenna analyzer. Ito yung ginawa natin na external antenna. Ginawa natin yan. Meron tayong video dyan. I-check nyo. Okay, ano pa? So ito yung ginawa natin na blower. Ayan, meron din tayong tutorial dyan. Ayan. Okay, so meron tayong ito. Parang ito mga ka-tech moves. Icom V80. Gumagana to. Ayan Okay. Ayan, gumagana yan. In-stock ko lang yung mga original mga ka-tech moves. Andito yung mga original. Then, nandyan yung ayan, sa baba, yung base natin. Tignan nyo. Sabihin yung nanlolok ko. Yan, sinasabi ko lang yung totoo. Yan, ito yung Alingco DR130 natin. Walang problema dyan mga ka-tech moves, hindi ko lang ginagamit. Yan, ganyan yan. Okay. So, yun, in short, medyo sobra na talaga yung mga gamit natin. Ayan. So hindi mapapasok ng langgam yan mga ka-tech moves kasi syempre plastic, naka-plastic ba naman. Ayan. Okay. So yan po mga ka-tech moves, kaya tayo ay magbebenta. Meron pa tayong Icom Tugat 2G Alpha Tango doon sa sasakyan. Okay? At meron dalawa yung aking Icom V80. Tapos tatlong Baofeng UV82. Tapos merong isang Cygnus na UV86. Yun yung mga radyo natin mga tech moves. So kailangan natin magbawas. At ano yung ibebenta natin? Andito. Ayan, punta natin yun Ayan, nakakarton. Yung pinakababa, yan, ibebenta natin yan. Yan yung ibebenta natin mga ka-tech moves. Okay. Yan. So, tingnan nyo naman mga ka-tech moves. So, yung mga ginagamit ko, nakakarton lang talaga siya. So, ito yung SX400. Tingnan nyo Ganito ako gumamit at mag-alaga mga ka-tech moves. Pag hindi ko siya ginagamit, ayan, wait. Pakita ko lang sa inyo. Pag hindi ko siya ginagamit, talagang balik to karton. Ayan kompleto. Nandyan sa loob yung ito. Ayan, with matching supot pa talaga. Diba? Pero lagi kong gamit yan sa mga video content natin, lalo na sa paggawa or pag-analyze ng antena at saka radyo.
when we check yung power, ganyan, SWR, yan, gamit natin yan. Mamaya gagamitin natin yan, ito, para dito sa Yaesu 2980. Ito yung aking multimeter na ginagamit. So yan po yung ibebenta natin mga Tekmoms, na karton pa talaga siya. Yan. Okay. So ito yung bebenta natin. Yan. So sa karton walang problema mga ka-Tekmoms. Yan. So ito yung condition ng kanyang karton, walang punit, hindi punit yan. May konti lang dito. Ayan, pero so far okay, good pa yung kanyang karton as you can see. Oh. Okay, sa karton good. Alright. So ito po yung bebenta natin mga Tekmoms. Yung presyo, mamaya yung presyo, kaya panoorin nyo itong video para maganda. Panoorin nyo muna itong video para iwas tanong. Makita nyo na yung mga basic na itatanong nyo, ipapakita ko sa video na ito. Okay? Then mamaya yung presyo. Mas maganda mapanood nyo muna para malaman nyo yung mga dapat na itanong nyo, ito na masasagot. So ito po yon. Okay. Kompleto po ito. Brand new condition. Yung mga bumili na ng FT Yaesu FT2980, okay, ay ito po yung laman sa loob. At ayan, makikita nyo na ito rin yung laman pagka bumili kayo. Ayan, as of now ay the same, yun pa rin na makikita nyo sa ating box na ito. Tignan nyo, hindi ko pa nagamit itong ano ba to, hindi pa nabuksan. Okay, yung mga bracket, kung ano-anong tornilyo, mga bracket nya. Okay, hindi pa nabuksan. Ano pa to? So ito, syempre nagamit na natin yan, itong mic nya. Ayan yun naman. So ipapakita ko lang muna yung laman, saka na natin i-close up yan. Then ito, yung power cord. Ayan, syempre nagamit na natin yan, pero walang problema. Power cord, then yung bracket. Ayan o. Sa bracket, super kinis. Kasi nga, hindi pa natin nagagamit. Ayan. Ayan, then dun na tayo sa radyo. Yun na. Tignan nyo yung gamit ko. Ka-monitor. UV82. Okay, so ito po yung ating pinaka-radyo. Ang bigat niya mga ka-Tekmoms. Sa bigat pa lang ma-amaze na kayo eh. Sa bigat pa lang. Napakaganda ng radyo na ito. Wala akong masabi. Pero kailangan ng bitawan. Baka may ma-in love.
Okay, so ito po yung radyo natin. Mamaya na natin i-close up yan. Lagay muna natin dyan. Then, so meron tayong manual kumpleto. Napakalinis ng manual mga ka-Techmoves. Then ipwesto ko lang to, ilabas ko yung mga dapat na may close up. Ito hindi na kailangan i-close up to mamaya. Hindi naman natin gagamitin ito sa presentation natin. Yung bracket yan, pero ito syempre ilalabas natin yan. Yung mic, tsaka itong power cord, kasi syempre isasaksak natin mamaya yan sa power supply. Yan, itong bracket yan, ipakita natin itong bracket yan. So yun lang po yung laman nitong ating Yaesu FT2980. Yun lang po yung laman niya, brand new condition, at yun lang po talagang laman niya pag bumili kayo ng brand new. So ibaba na natin. Okay, so ipwesto na natin. Baka ipwesto pa ng iba. Ka-Techmoves, so bago ko i-present itong mga ito, ipakita ko muna sa inyo yung mga gagamitin natin mamaya for testing ng ating radyo na ibebenta. Of course, kakailanganin natin itong blower na ito, blower fan. Ayan, syempre para hindi uminit. Okay, then sa pag-check natin ng radyo, gagamitin natin mamaya yung SX400 na diamond na SWRN power meter. Okay, so gagamitin natin yun mamaya. Yun, yung andun sa baba. Andun sa baba yung ating SX400. Okay, then gagamit tayo ng dummy load. Okay, ito yung ginawa ko rin ito mga ka-Techmoves, dummy load na kaya niyang i-handle up to 250 watts. Okay, ayos to, ayos. Nandyan din sa description box kung paano gumawa nito mga ka-Techmoves. Okay, so 50 ohms po ito. Then kaya niyang i-handle na wattage ay 250. Yan po yung mga gagamitin natin, no? Okay, siyempre ito kailangan natin mamaya yan. Itong ginawa din natin na ito, external antenna. Okay, ayan, para may saksak natin mamaya sa likod ng radyo. Ayan, for testing. So yan lamang yung mga kakailanganin natin mga ka-Techmoves. So unahin natin itong bracket. Ito yung bracket niya mga ka-Techmoves. Alright, as you can see, napakakinis niya mga ka-Techmoves. Napakakinis. Walang kagas-kagas-gas. Ayan, hindi ko pa nagamit to actually. Okay, hindi ko pa nagamit, hindi ko pa na-try na isaksak siya o ikabit doon sa radyo mismo. Ayan, so sa bracket pa lang, okay, good na good. Napakakinis mga ka-Techmoves, walang kagas-kagas ito. So okay siya sa bracket pa lang. Okay, itabi na natin, baka itabi pa ng iba. Okay, so next, ano pa yung ipapakita natin? Of course, itong kanyang power cord, obvious naman, wala namang problema dito. Ayan, walang problema, kompleto yung kanyang fuse na magkabilaan, positive, negative. Okay, so merong fuse yan. Ayan, o. Alright, so I hope nakikita nyo, yan po yung fuse nya.
Alright, walang problema dito sa power cord mga ka-tech moves. Then next is this one, yung kanyang mic. Ayan. So ito yung kanyang mic, as you can see, napakakinis. Okay. Yan, original Yaesu Musen, made in China. Okay. Ang Yaesu 2980 kasi mga ka-tech moves, yung mga pyesa niya, okay, mga pyesa ay galing Japan pero binuo sa China. So ganun po yung nangyari. So as you can see, napakakinis nito mga ka-tech moves. Yan, itong mic niya, napakakinis, walang kagas-gas-gas. Siguro ginamit ko lang to mga 5 beses lang siguro kung tutuusin. Ayan, for checking lang, ganyan, for video content. Okay. Ayan. So again, yung pyesa ng Yaesu 2980 mga ka-tech moves ay Japan siya, Japan yung kanyang mga pyesa, pero binuo kasi siya doon sa China, kaya made in China siya, pero yung laman loob, mga materyales ay Japan siya mga ka-tech moves. So yun yung paliwanag doon kung bakit naging made in China. Okay, so next, so ito na po yung radyo. So original pa rin siya mga ka-tech moves, original. As you can see, ayan, right, focusing. Ayan, napakakinis nito mga ka-tech moves, walang kagas-gas sa side niya. Focusing. Okay. Napakakinis nito, brand new condition sa other side. Okay. Sa likod, yan, kumikinang pa nga ito itong kabitan ng antena mga ka-tech moves. Shiny pa rin siya. Yan, shiny. Makikita nyo pag napasa inyo ito, okay, na hindi talaga siya nagamit mga ka-tech moves. Ayan, o. Kumikinang siya, talagang hindi, kumbaga kung tutuusin, kung sobra-sobrahan magsalita, eh talagang brand new talaga pa rin siya. Okay, kompleto ang kanyang mga tawag nito, yung kanyang mga selyado, hindi pa nabubuksan mga ka-tech moves. Okay, kompleto yan. So ito po yun mga ka-tech moves. Yan, takpan ko lang siyempre yung kanyang, yan, so ito po yun mga ka-tech moves. Napakinis ang bottom nya dito sa ilalim, then sa taas, yan, of course malinis. Yan, o, focus, yan. Okay, alright, napakakinis po nito. Yan, ito po yung kanyang harap. Alright, so ito po yun, yung radyo mismo. Okay, so ipwesto ko na po siya. Ikibit ko yung kanyang power cord, lahat ipwesto na natin para ma-check na po natin yung kanyang power. Alright, using SWRN power meter SX400. Ipwesto ko lang po siya. Okay mga ka-tech moves, well set. So nakaset na po yan. Ayan, ikabit ko lang itong kanyang mic. Alright.
Ayan. So ito po yung mga connections mga ka-tech moves. Itong blower natin dito natin itinutok sa ating ayan, dito sa ating dummy load kasi iinit ito, madaling uminit. Ayan, kaya dyan natin itututok at sakop naman yan, naaabot niya itong radyo. So ito na po yung SX400 natin, SWRN power meter. Yung connection sa likod, so dito po yung sa may antenna, of course dummy load, then ito yung sa transmit going to the radio, there connected siya dito sa likod, then ito yung power cord going there. Ayan, so ang gamit natin na power supply ay ayan, Zebra power supply na 15 ampere. Okay, 15 amperes, 15 ampere yung gamit natin na Zebra. Okay, so yan po yung connection. Mamaya ito i-connect natin sa likod. Yan, for testing lang naman para makita nyo nang gumagana. Yan. Isaksak natin mamaya dito sa likod niya. Okay, so I think we're ready to go for that power check. Yan, sensya na kayo sa gamit ko mga ka-tech moves. Alright, so ito mga ka-tech moves, close up lang natin kasi ito yung mahalagang makita ninyo sana eh. Okay, inaayos lang natin itong kanyang yan. Tingnan natin kung hanggang saan natin pwede siyang i-close up. I think yan. Okay, I think pwede na yan mga ka-tech moves. So muli, pakita ko lang sa'yo for the last time. Isang ikot pa ng mga connections natin. So connected tayo sa dummy load. Then ito po yung kanyang transmit going to the radio. Alright, gamit natin yung ating 15 amperes na Zebra power supply. So yan. So ipwesto ko na, then we're going to do the power check. Okay, yan, I think nakikita na natin yung mga figures mga ka-tech moves. Then I'm going to open now. So ang gamit natin mga ka-tech moves ay yung kanyang built-in na antenna, ay na speaker, built-in speaker. Okay, so yan, sa BFO tayo. Sa mas maganda siguro sa 144 tayo mag-check. 144 tayo mag-check. Then yung kanyang power, where are you power? Nakalimutan ko na tuloy. Yun, natsambahan. So naka low 1, low 2, low 3, then high. Okay, apat yan. Low 1, low 2, low 3, and high. Okay, so ayon po sa kanyang manual, ayan o, output power sa high power 80 watts, sa low 3 30 watts, sa low 2 10 watts, at sa pinakadulo low 1 ay 5 watts. Okay, so i-check natin kung talagang 5 watts. Yung low 1 muna tayo sa low 1. Okay, ayan. Focusing, dito tayo mag-focus. Ito ang mahalagang makita. Ayan. So, okay, low 1 tayo ha, low 1.
check natin kung pumapalo ng 5 watts, pero i-on na natin itong ating SWR. Forward, then power sa taas, then dito tayo sa 5 watts. Ayan, 5 watts. Tignan natin kung 5 watts po siya. Okay, so transmitting po tayo, biga tayo, 3, 2, 1 biga. Alright, sobra pa nga mga ka-tech moves. So sobra lang isang guhit. Ayan, dito sa 5 watts. Alright, then yun po yung low nya, low. Okay, nagka-transmit po tayo, low. So tingnan natin yung kanyang low 1 po yun na, low 1, then check natin yung low 2. Ayan, low 2 po tayo, low 2, which is ang kanyang output power ay 10 watts ayon sa dito sa ating 10 watts sa kanyang output power, 10 watts. So check natin. So of course itaas na natin ito, gawin na nating 20. So checking po tayo kung 10 watts po siya. So dito po tayo sa pangalawang level tayo tumingin, pressing. Ayun. So 10 watts mga ka-tech moves, 10 watts. Ayan, sobrang na isang guhit. Pagkatutukan mo talaga, sobra ng isang guhit. Ayan, 10 watts mga ka-tech moves. Ayan o, pressing ako 10 watts. Ayan. Alright. So sa low 3 tayo, low 3, which is ang sabi niya dito 30. Ito 30. Low 3. Ayan, so low 3 na tayo, low 3. So 30 watts. So hindi niya nakaya itong 20, so itaas na natin. So doon na tayo sa pangatlong level mga ka-tech move, sa pangatlong level tayo tumingin. So pressing ako, check natin kung 30. Pressing. There you go. Okay. So 30 po siya, 30. Ayan o, 30. Ayan, 30 watts. Sobra pa nga eh. Ayan, 30 watts. Mga ka-tech moves, 30. Ayan, walang problema dito mga ka-tech moves. Ayan, nagpe-press tayo. Ayan o. So 30 watts. Then last, yung kanyang pinaka-high. Ayan, high na tayo, high. So ang kanyang high power ay sabi dito 80. Ayan o, 80 watts. So sa high power po tayo, pressing po ako, still pwede pa rin sa 200 watts. Ayan, tingnan natin kung 80 pa rin ba ang binabato ng high. Pressing. Ayun no. Okay, almost 100 siya mga ka-tech moves oh. Almost 100. Ayan. Okay, sa high power almost 100. Ayan, napakaliit na guhit, 100 na siya, 100 watts. Okay, pressing ako. Yan yung kanyang high power. Okay. Mga ka-tech moves, naipakita ko naman sa inyo na itong radyo natin, yung kanyang mga seal, hindi pa nabubuksan. So itong radyo na ito ay malinis na malinis siya, hindi pa talaga siya nabubuksan. Wala pang nakakalikot sa loob mga ka-tech moves. Ngayon, sa nakita ninyo na matataas na kuha natin, which is good, yun ang gusto ko yun sa radyo na ito. Okay, kaya may mga mataas na kuha. Kung minsan kasi depende rin yun dun sa power supply na ginagamit. Okay, depende yun sa power supply na ginagamit. Yan, yun po yung mga factor kung minsan. Kaya kung minsan mataas talaga yung inilalabas ng ating radyo. The more na maganda kasi yung stable at saka maganda yung
power supply na ginagamit mga ka-tech moves, the more na maganda yung inilalabas niya, lumalampas talaga siya. Okay, so far itong ating radyo mga ka-tech moves, so nakita ninyo yung kanyang mga inilalabas na output power sa low 1, low 2, low 3 and high power. Sa low 1 na minimum of 5 watts. Minimum kasi yun mga ka-tech moves yung nakasulat dito. Yan, pwedeng tumaas. Okay, pakita ko lang. Saan na yun? Yan. Itong mga to, minimum ito, minimum. Okay, minimum output power nitong ating Yaesu 2980. So pwedeng tumaas, wag lang bumaba. Alright, wag lang bumaba kasi ito, halimbawa to, minimum of 5 watts yung kanyang low 1. Pag bumaba na, ay nako, may problema na. O kaya itong 10 watts na low 2, pag bumaba, may problema. O kaya sa low 3, pag bumaba yung 30 watts, may malaking problema. At pag yung high power niya na 80 watts minimum ay bumaba, mas napaka-sobrang laking problema. Okay? So wag lang bumaba mga ka-tech moves. Ayan, sa minimum output power itong mga to. Ayan, okay lang na tumaas, wag lang na bumaba. Dahil pag bumaba ay nako, napakalaking problema na yon. Marahil may problema na sa finals. Okay? So mas maganda, nakita naman natin na mas mataas pa nga dito sa minimum yung nakita natin na output result ng power nitong ating Yaesu 2980. Again sa 100 sa high power. Yan, napakaliit na guhit, 100 na siya. Yan. Okay? Yan, mainit na yung ating yan, tama lang na tinutukan talaga natin siya ng blower itong dummy load mga ka-tech moves. Right? So yun po mga ka-tech moves yung ating resulta ng power test. Ayan, para makita nyo yung inilalabas na power nitong Yaesu natin, good pa rin siya. Okay, so i-check natin itong ating eto, ikakabit ko na po yung kanyang external, mamaya pa pala yung external. Kabitan natin ito ng yung ating Omni. Okay, ayan o, ikabit natin yung antena natin na Omni vertical antenna. Ayan, subukan natin na makipag-modulate kung meron pong tao. Okay, so ipwesto ko lang po. Naka-high pala tayo mga ka-tech moves sa power, so dun lang tayo sa low 1. Ayan, low 1 lang, 5 watts, which is 5 watts. Okay, so i-try natin. Any station for radio check. Magandang hapon, magandang buhay. Break any station for radio check. Break any station for radio check. This is 777 from Cabarugis, Quirino. Any station for radio check. So
gumagana po itong squelch mga tech moves. Ayan. Yun. May sumagot. Sir, magandang umaga po sa inyo. 777 po ng Cabarugis Quirino. For radio check lang po. May I know po your call sign and location please? No meter po sir. Location sir, 20 po. Cabarugis Quirino sir, Cabarugis Quirino. Over. Sir, kilo naman sir. No meter sir, pero wala din lang naman. Over sir. Copy. Big Tango sir. Saan po yung location po ninyo? Saan po sir yung location po ninyo? 20 po, 20. Over. Aurora Isabela sir. Over sir. Copy, Aurora Isabela. Ayan, nagtatransmit po ako ng 5 watts sir. Tinetesting ko po kasi itong Yaesu 2980. Sir, mag-giba ako ng transmit power going low 2 which is 10 watts. Kamusta sir, medyo ganun ang tignan nyo. Pinanasahan na po sir. Eto sir, 10 watts, transmitting 10 watts sir. How copy? 1, 2, 3, 3, 2, 1, over. Yan, medyo naging stable na sir kanina. Medyo may humanin. Over. Ayun, go ahead sir, go ahead. Copyright. Sir, nagtatransmit kasi ako kanina ng 5 watts. Ngayon ay 10 watts sir. May i-test sir yung low 3 nya which is 30 watts. 1, 2 lang sir. 5 watts? 5 watts po? Eto sir, low 3 which is 30 watts. Yung una po kanina sir ay 5 watts po yon. Yung pangalawa kanina 10 watts. Ngayon ay 30 watts. How copy sir? 1, 2, 3, 3, 2, 1. May nagconnect ko ka na sa akin sir. 1, 2, over. Ito po sir, high power 80 watts using Yaesu 2980. How copy po sa inyo pong lokasyon? Lampas kalahati na po sir. Ayun, maraming salamat sir. Sir, ano pong call sa inyo if you don't mind? Sabi sir, Aurora Isabela po. Copy. Maraming salamat po sa inyo sir. At yan, salamat sir sa time at more power po sa inyo. Magandang buhay po dyan. 777 po ng Cabarugis Quirino. Okay sir, Half scale po kayo sir, half scale po kayo. Parang katabi ko po kayo. Wala pong humming. At maganda po, readable audio. Magandang, parang katabi lang po. Walang humming, walang scratchy sir. Over. Sir, kilo yan sir. Ayun, sige sir, magandang tanghali din po. Umaga sa Cabarugis Quirino. Go ahead sir. Copy sir, big 142. And automatic 1 over na po. Maraming salamat po sa inyo pong panahon. Sir, salamat din po sa pag-drop by. Ano yun sir, 142. Ingat din po sir. Okay? Parisal Station at 104. So yun mga ka-tech moves, Aurora, ayan, nilow 1 lang natin. Okay? So Aurora Isabela mga ka-tech moves. Kita nyo naman, low power siya, 5 watts. Okay, sa low power kanina, low 1, 5 watts. Gamit natin yung Omni vertical antenna. Ay nakita naman natin na bumabato hanggang Aurora Isabela. Okay, kung yung distance nung Aurora Isabela papunta dito sa Cabarugis Quirino mga ka-tech moves, eto hindi ko matansya pero sasabihin ko yung mga bayan bago marating ang Aurora. Andito ka sa Cabarugis, ang una mong malalampasan Saguday Municipality, yung sabihin ko bago mo marating ang Aurora. Cabarugis, then Saguday, then pagkatapos ng Saguday, Quirino, Santiago City, Isabela, Santiago City, then after Santiago City ay Ramon, Isabela. Then after Ramon Isabela ay San Mateo, Isabela. After San Mateo Isabela, Cabatuan. Okay, Cabatuan Isabela.
Then pagkatapos ng Cabanatuan Isabela, yun na, pang-anim mga katekmobs, yung Aurora Isabela. Okay, Aurora Isabela. Sabihin na nating tag 20 km ang bawat distance. Okay, minimum minimum. Kasi dito itong Cabarugis to Santiago na lang mga katekmobs, 30 km na yon. Pero let's say tag 20 kilometers lang ang distance. So 6 times 20, ilan yon? 2, 4, 6, 8, 10 120 kilometers mga katekmobs. So yan, kahit i-check nyo sa mapa mga katekmobs, okay, yung lalo na may yung mga taga rito nakapunta na sa Quirino or Isabela, may masasabi nyo, may i-check nyo na tama yung sinasabi ko na mga lugar bago nyo marating ang Aurora pag galing ng Cabarugis, or pag galing kayo ng Aurora going to Cabarugis, ay yun talaga yung mga madadaanan nyo na lugar. Pwede nyo pong i-check para ma-verify po ninyo na totoo yung aking sinasabing mga lugar. Ayan, kaya pagka sabihin na nating 20 km ang distance ng bawat isa, which is hindi lang 20 yung mga iba dyan, okay, nasa 120 kilometers mga katekmo. Sabihin na nating 100 km, ayan, para mas mapaliit pa. Ayan, pero hindi lang 100 km yung distance from Cabarugis to Aurora Isabela. Sa 5 watts, gamit yung Omni vertical antenna na isang tubo lang. Okay, isang tubo lang yung Omni vertical antenna using Yaiso 2980. 5 watts, naririnig tayo, readable tayo. Wala nga lang tayong metro sa kanya, di ba? Rinig naman natin, wala daw tayong metro sa kanya doon sa 5 watts kanina, pero readable. Naiintindihan niya naman ako kahit papaano. Then nung nag 10 watts na tayo, low 2 nito, yan, mas stable yung ating connection sa kanya. Lalo na nung nag low 3 which is 30 watts, at mas lalo na, okay, kasi yung low 3 30 watts, nagka-metro na daw tayo sa kanya. Then mas lalo na nung nag high watts tayo, half scale na tayo doon sa Aurora Isabela. Alright, so yun po yung ating modulation test. Nakita nyo na rin yung power test itong radyo na ito, na wala talagang problema mga katekmo. So baka may ma-inlove sa inyo. Alright, kaysa bumili kayo ng iba, okay, sa online na hindi pa nyo na-check, tapos hindi nyo pa kilala yung nagbebenta. Okay, so hindi ko naman sasabihin na dito na kayo, pero kung ako sa inyo, ito legit. Okay, itong channel natin, matagal na tayo dito sa channel na to, matagal na rin akong nagbebenta sa channel na ito, mga extra na mga gamit ko, radyo, ganyan, kung ano-ano. Ganito na, Yaiso 2980. Kung ikaw nagbabalak na bumili ng ganito, kung ako sa'yo, ito na lang ang bilhin mo. Parehas din na brand new condition. Ang maganda rito, kita mo na na-check natin, walang problema sa low 1, low 2, low 3 and high power nya. Sa receive walang problema, kita nyo naman. Yung ating modulation test mga katekmobs ay walang problema talaga. Dito ka na kung ako sa'yo. Okay, ang presyo nito, yan, ito na ang presyo. All in, lahat, yung basta yung kasama lang sa box, yung power cord, bracket, okay, itong radyo, tapos mic, yung buong box na yon, okay, yung kung anong kargan nung brand nyo dun sa box, yun din ang makukuha ninyo. 8.5 mga katekmobs. Again, 8,500, free shipping na yon, free shipping. Kahit nasa ang lugar ka dito sa Pilipinas mga katekmobs, ipapadala ko ito. Okay, kahit nasang lugar ka sa Pilipinas, ipapadala ko sa'yo sa halagang 8,500, free shipping na po yun. Okay, so hindi ka natalo dyan, naka-discount ka na ng konti mga katekmobs, at saka nakasigurado ka na dito sa radyo. Kaysa bumili ka sa online, hindi pa na-test, nasa sa'yo yan. Okay, so sana may 9 love itong nagpapapogi na Yaiso 2980. So yun lamang yung atin pong video mga katekmobs. So kailangan magbawas ng radyo, yun lang yung rason ko. Again,
Kailangan ko lang magbawas ng radyo dahil ayan, hindi na nagagamit eh. So ibenta na lang. Nakita nyo naman kanina sa box, may mga radyo pa akong iba dun. So nakalimutan kong i-test pala yung kanyang external para makita nyo. So ilagay lang natin. Yun. Okay. So gumagana po yung kanyang external. Doon tayo. Ayan. So itong radyo na to, Yaesu 2980, pwedeng isakay sa repeater. Ito 146425 ay kabalikat Cibicom station ng 31 chapter Santiago City. Okay, 146425. Nakasakay ito sa repeater mga ka-Techmoves. Okay, tatakpan ko lang Yan, tatakpan ko lang. Naka low 1 tayo mga ka-Techmoves. Yan, low 1, tatakpan ko lang, siyempre baka makita nyo yung kanya. Pero pwedeng isakay. Tingnan nyo magre-react itong ating radyo. Pressing. Okay. Again, transmit. So, response yun ng repeater mga ka-Techmoves ng Santiago City, 30 kilometers mula ho dito sa amin, Cabarugis, Quirino. Yan, with the low 1 which is 5 watts minimum. So, okay na okay, walang problema itong radyo. Naiko-connect siya sa repeater, na isasakay siya sa repeater. At saka meron akong tutorial. Kaya wala kayong problemahin sa radyo na ito. Meron akong tutorial kung paano isakay lahat. Yung process andun kompleto. Sundan nyo lang kung paano isakay ang Yaesu 2980 sa repeater station. Okay? So good. Okay na itong ating pagpre-present. Sana nag-enjoy po kayo. At kahit papano ay na-appreciate nyo itong ating review and test, itong ating binebenta. At sana ay magustuhan ninyo. Kung nais nyo pong bilhin itong radyo na ito mga ka-Techmoves, mag-comment lang po kayo dito sa baba. Ayan, i-comment po ninyo yung pong naisin nyo. Ayan, sabi ko, halimbawa, sir, gusto ko pong bilhin itong radyo nyo na ito, ganyan-ganyan. Okay? O kaya, kontakin nyo ako dun sa aking Facebook na ginagamit, which is Mauricio Joseph J. Okay, alam nyo naman yun. Ito yun, ipopost ko. Ayan, yan po yung aking ginagamit na account. Alright? Dami account ko lang yan mga ka-Techmoves alam nyo naman na hindi yan yung aking real name mga ka-Techmoves, pero for privacy sake kasi kaya gumagamit ako ng dami account. Pero alam nyo naman mga ka-Techmoves, yung aking real name wala pong problema dyan mga ka-Techmoves. Okay, yan po yung ginagamit ko para ipakita ko lang sa inyo na legit yung Mauricio Joseph J na gamit ko. Ako po yan, akong gumagamit nyan. Okay, kontakin nyo ako dyan kung nais nyo pong bilhin itong radyo na ito mga ka-Techmoves. Okay, so yun lamang mga ka-Techmoves. Magandang buhay po sa ating lahat. Paki-share, paki-like po ang video na ito para maabot po yung mga nai-inlove sa radyo na ito. Okay, malay nyo magustuhan nila. Ay salamat sa inyo pong pag-share. Paki-like po ang video po natin na ito. Magandang buhay po sa ating lahat. Ingat po tayo. So muli, ito po ang inyong lingkod, Techmoves for Fun, na nagsasabing sa Diyos lamang umasa at wag sa maling akala. Okay, ingat po tayong lahat. God bless us all. 73s. See you po in my next video.